Magandang gabi mga ka-longshot. Nagbabalik ang inyong lingkod, Amazing Fidelis, Mr. Longshot. At ngayon pong gabi ay bago ako magsimula magbigay ng aking race analysis para sa sa ating Philippine Jockey Race, Friday race na first racing day for the year of the Fire Horse, our year, ay nais ko po munang batiin ang mga napatama ko ng winner take all last December 31, the last racing day ng 2025, saan naipanalo namin ang aming winner take all bakasan ng aming winner take all at carry over na pick 6. So again, as of this time, nais ko kayong imbitahan upang makasali sa aming legit winner take all bakasan group chat. Message lang po ako, Dagunan Fidelis, isearch nyo sa Facebook, and then message me upang malaman nyo how to join our legit winner take all bakasan group chat at mapasama na rin kayo sa aking mga napapatama, sa aking mga race analysis para sa pangangarera this coming Friday, the first racing day for the Fire Horse year 2026. At tulad nga po na sabi ko, ngayon itong tinignan ko yung programa natin para sa Friday race, ibibigay ko po sa inyo dito yung aking mga napiling gustong maswertihan. At sabi ko nga, hindi na ako magkukwento ng marami pa kung bakit sila napili ko. Hindi ko tulad na iba nagbibigay ng tip na kwento pa, sino tinalo, sino anong tinakbo, ganito, ganyan, etc. Kasi unang-una, sa to lang po, dapat pag inaral nyo na, ibigay nyo na lang kasi patagal lang yan. So dito, let's go for our race analysis na ginawa ko. At sabi ko nga, walang magaling din sa karera, talagang swerte yan na tulad nun, no? Yung binigay kong giya ng aking single tips para dun sa last December 31 sa pool, no? Kaya yung sabi nga iba, yung mga nanayado na sobrang laki, umiyak pa dahil medyo lumado. Hindi, actually kami walang talo doon kasi yun ang una. Yun nga, napili ko lahat yung mga singles na binigay ko para sa ating pananaya, no? So ayos, and ito na ang aking sinilip para sa Friday race. At sigurado ito kasama na to sa aming minutable bakasan. Kaya kapag kayo bumakas, meron din kayong pre-pick 5 at last forecast sa 3 sa pwede pang madagdag sa panalo nyo, no? So, ang lahat ng karera ng Friday race ay 1,400 meter. So, sa race 1, ito pa, may single tips for you. Yung 4A na Rodeo Drive, naglaro din Jerome Storke, no? So, palagay ko sila na rin ang papatok dyan. Dahil unang-una, may kakopol to actually, pero ito ang pili ko, yung 4A na Rodeo Drive. Magaling yan. Start ng winner table yan, no? At race 2, ito naman, palagay ko, i-favor pala rin at maswertihan, back to back si Storke dito with numero 2 na Fearless. Sa tingin ko, pwedeng makadouble si Storke dito. So again, race 1, 4A, Rodeo Drive, Storke. Race 2, 2, Fearless, Storke ulit. So race 3, ito, very impressive run to nung nakaraan. At the same time, sa tingin ko talagang walang aabot sa ere nito, sa solo ere nito, yung numero 4 na Galloping Ghost, no? Start to ng pick 5, dadalhin nito ni Patty Dilemma. Actually, familiar jockey na to sa kay Galloping Ghost, madalas siya nagdadala talaga. So dito sa race, start ng pick 5, as I've said, kung kayo ay babaka sa aming winner take all bakasan group chat, meron kayong pre-pick 5 bet din at last forecast na aking tataya sa aming fast bet. So search nyo Dagunan Fidelis sa Facebook and then add me para makapag-message kayo at mapasama ko sa napatama para sa so yung mga long shots na nakatago ko dito, yun, meron pa rin siyempre dahil bakasan para at least kung sakaling mag-block itong mga bumapatok na tinitingnan ko na
aking maswertihan, at least makalong shots, makaganda pa ako ng dividendo para sa aming legit winner take all Bakasan Group Chat. So race 4, ito ay isa pa rin mataas sa grupo na to. Tingin ko numero 4, siya na rin ang papatok dito, yung Malibubel. Ang dadali naman DCB Garganta, no? Actually dalawa dito tinalo na niya, pero may long shot pa rin ako dito, nakikita ko. So mag-message kayo para makasali kayo at makakuha nyo rin. So we go for race 5, no? Ito na yung last DD1, and tingin ko ito na rin ang papatok dito sa swerte ang ito, yung numero 5 na Aman is a Man, no? Darating naman ni RD Raquel yan. Actually Aman na naman, distansya niya talaga to and tingin ko talagang matibay siya rito at wala akong masyadong nakikitang kabigatan, but if ever magloko siya, meron din ako nakasalong pang long shot dyan. So race 5 Aman sa Man. Let's go for race 6. Ito ang ganda ng tinakbo nito nung nakaraan. At the same time talagang walang halos umabot, talagang na solo area siya, and baka makasolo area dito dahil wala masyadong matulid dito at mapabayaan nila yung numero 4 na si Rice, nadadarin ni Christian Pilapil. So ito, pag na-champuan natin itong binibigay ko na isa-isa to, so magkano lang isang diretso ng winner take all, 2 lang, kayaan nyo na isang ilang ticket yan, di ba? So malay nyo ma-champuan katulad ng binigay ko December 31, 10. So race 6, numero 4 si Rice, Christian Pilapil. So let's go for the final race. Itong final race naman na to, sabi ko nga sa inyo, pag kayo bumakas sa aming winner take all, bukod sa pre-pick 5 bibigyan kayo, meron na rin kayong last forecast ako saan kasama yung aking long shot na pinoforecast sa mga nasuswerte ang pinipili ko, madagdag pa sa panalo nyo. So race 7, sobrang babaset sa grupo. Actually baka wala na siya ibaba kung hindi pa niya makuha yung dadali ni O'Neil Cortez, yung numero 4 na Melania. So yung pandihado kong forecast dito, iwanan ko uli yan para sa inyo. Mag-message kayo sa akin, i-search nyo sa Facebook Dagunan Fidelis at makasali na rin kayo sa aming legit winner take all Bakasan Group Chat at mapasama ko kayo sa mga matama. Again, wishing you all happy new year and first racing day of Fire Horse. Swerte nawa tayo sa ating pangyayari. Thank you.